at buong ligaya, lahat tayo magpatuloy sa Belen. Ating dalangin ang batang manunubos at ingayong dalangin, at ingayong dalangin, dalawin sambahin siya ang Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa pagitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubudi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, angking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan
dalangin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang mataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaaabot sa aming pagdinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon, magalak ang masunurin, matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya, tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw,
parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid, ang gawain, ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y tapat nating gunitain, at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa buwan sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patukbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakitang niya kalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Juan, isang ebanghilista at apostol ni Jesus. At magandang makitang magkaugnay ang pagiging apostol niya at ebanghilista. Dahil ang apostol ho ay isang saksi. Saksi ng kabutihan ng Diyos. Saksi ng buhay ni Jesus. At ang kanyang nasaksihan, kanyang nakita, ay isinulat para maibahagi sa lahat. Na hanggang ngayon, ay pinagninilayan natin ang buhay ni Jesus sa pamamagitan niya. Nagiging parte ng ating pamumuhay ang mga aral at turo ni Jesus na inihambing sa atin ni Apostol San Juan.
Kaya maganda rin unang-una para sa atin bilang Kristiyano, na ang nakita nating kabutihan ng Diyos ay hindi para sa sarili natin. Iniisip kasi kaagad natin, no? Basta ako tang Diyos, okay na. Basta si Lord, gets niya, nagkakaunawaan kami. Okay naman yun. Kaso lang, kulang. Kasi kung gusto mo lumago ang pananampalataya mo, lumalago ito kung ang pananampalataya natin ay binabahagi natin. Faith grows when it is shared. Kaya maganda para sa atin, no, kung paano natin nasaksihan ang kabutihan ng Diyos, sana ibahagi at ikwento din natin ito sa iba. Kasi malay mo, mula sa kwento mo, mula sa karanasan mo, baka merong isang kapwa Kristiyano at deboto ka na halos may parehong pinagdadaanan ng katulad ng pinagdaanan mo. Baka nga lang sa kanya, nandun pa siya eh. Ikaw nakalampas na. Siya nandun pa, struggling pa. Hinahanap pa yung pag-asa na dati naroon ka sa ganung sitwasyon. Malay mo kung paano mo napagtagumpayan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Alay mo, sa kwento mo at pagbabahagi mo, malay mo yung taong ding halos relate sa iyo. Pwede ring makasumpong ng pag-asa katulad ng naranasan mo kay Jesus. Kaya maganda, no? What we have seen and what we have heard, we cannot keep it to ourselves. Kundi ibinabahagi natin sa iba. Ang nakita nating kabutihan ng Diyos, ang pinakinggan nating mga aral at turo ng Diyos, sana hindi manatili sa atin lamang, kundi ibinabahagi natin sa iba. Kaya tulad po sana ni San Juan, ikwento natin ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ikwento, ibahagi. At sana yung ikikwento at bahagi natin, hindi kung ano-anong kwento. Baka pagdating sa chismis, mas mabilis tayo. Baka pagdating sa paninira ng buhay ng may buhay, baka naman sa pagkwento ng may panghuhusga sa kapwa, mabilis tayo, pero pagdating sa mabuting balita ng Panginoon, ay, next time na lang. Sana, bilang Kristiyano, ito ang ating bigyang halaga sa buhay natin. Ang pagbahagi ng mabuting balita. Ang pagkwento ng pananampalataya natin. Yun yung una. Tulad ni San Juan, ikinuwento ang kanyang nakita at narinig. Maganda rin para sa atin, no, na dahil ang ating narinig, ang ating naranasan mula sa Diyos, ay hindi lang natin sinasabi, kundi pinaka-importante sa lahat, sinasabuhay natin. At paano ba tayo tinuturuan ni San Juan na mamuhay sa mabuting balita? Laging inuulit-ulit ni San Juan sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang mga sulat, ang halaga na ang tatak ng isang Kristiyano at deboto ay pag-ibig. Hindi ho galit ang itinatanim niya. Hindi ho sama ng loob ang itinatanim ng isang Kristiyano. Hindi pag-aaway-away ang dinudulot ng isang Kristiyano, kundi sana tayo'y nagdudulot ng pag-ibig at naghahasik ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa natin. Makailang ulit sinasabi ni San Juan sa kanyang mga sulat na ang tao nagsasabing mahal ko ang Diyos, ngunit kinapopuotan niya ang kapwa, ay isang sinungaling. Di ho ako nagsabi ho niyan. Si Apostol San Juan po nagsulat sa kanyang mga liham. You cannot love God and hate your neighbor. Sabi niya yan eh.
He who says he loves God but hates his neighbor is a liar. Sinungaling. Bakit? Kasi sabi niya, paano mo sinasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, pero kinapupuotan mo ang kapwang nakikita mo? Sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi niya, malalaman ng buong mundo na kayo'y mga alagad ko kung magmamahalan kayo. Kaya sana, ang tatak natin bilang Kristiyano ay tayo ay marunong magmahal at magmalasakit sa kapwa natin. Yun ho ang tatak deboto. Hindi sa pamamagitan ng kasuotan. May nakalagay pa dito sa shirt na malaki, deboto. Hindi ho doon nakikita. Pwede nga laki-laki dito, debotong nakalagay. Pero, paglabas naman ng simbahan, palaaway. Pag uwi naman sa bahay, nako, daig pang CCTV ng barangay, may kasama pang panghuhusga. Pero nakalagay dito, deboto ako ni Jesus. Alam niyo ang tatak ng isang tunay na deboto? Kahit magpalit siya ng damit, siyempre lalaban mo yung suot mo, no? Maawa ka sa katabi mo. Kung isang linggo mo nang suot yan. Ang tatak ng isang tunay na deboto, kung taglay niya sa kanyang pag-uugali at pagtrato sa kapwa, ang pagmamahal kay Jesus. Marunong magmalasakit. Marunong magmahal sa kapwa niya. Marunong maging mahinahon. Marunong umintindi, hindi mapanghusga. Marunong maging kalmado, hindi parang laging galit at nakikipag-away. Dahil bilang isang Kristiyano, lumalago tayo sa kabutihan ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa mga aral at turo ni Jesus na ibinahagi at ipinahayag sa atin ni San Juan Evangelista. Kaya magandang hamon sa atin, no? Bilang mga Kristiyano ho ngayon, na sundin ang daan na ito, ang yapak ni San Juan para sa atin, na ang mga aral at turo ni Jesus Nazareno, ibahagi at isabuhay. At ang pagsasabuhay natin ay sa daan ng pag-ibig. Amen. Magsitayo na po. Minamahal na mga kapatid, tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawan tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo, ang ating itugon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap, isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria,
na ating ina, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ng salitang nagkatawan tao habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak. Dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo, kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna lang. Ay isang batang pastor na patungo sa Belen, may dala na may hangalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sanging ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan. Bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit na ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan
Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Pagpapalaran mo kami ngayon ng aming hangarin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ilang Pasko,
ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo ang maging katulad ng sayo. Palamukit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dahil sa inyo ang maging katulad ng sayo. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dahil sa inyo
Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawa magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit ng aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawan tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko'y sumapit, tayo ay umagsiyawit ang magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang si Kristong isinaw, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang
kamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at igsundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.